siya? Di ba binayaran natin siya? Ano na nangyari dun sa binayad natin? Hindi ko nga alam. Kaya nga tinawagan ko yung hospital. Sabi nila, nag-awol na daw yung medtech. Tinakas na yung perang binayad natin. He played us for a fool! Sorry, tumawag ako May nangyari kasi dito sa Keystone. Si Attorney Aira, sinampal siya ni Attorney Mer nang dahil lang sa isang DNA test. Ito na lang ang hinihiling ko sa'yo. Bakit ayaw mo pang ibigay sa akin? Lilet is not my sister! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo that I cannot accept her? Era! Ma'am Patricia, si Attorney Ivan nagpumili pumasok May mga kasamang pulis. Patricia, please, let my friend go. You have deprived him of his liberty for over a week now. May serious consequences yan under the law yung ginagawa mo. Kahit sabihin mo pang asawa mo siya. Ivan, I don't understand. What do you mean, let your friend go? Sheila, pagbuksan mo na si Ramir. Ma'am, kailangan niyo pong makipag-cooperate sa amin. Sige na. Sheila! Ivan, ano bang binibintang ninyo sa akin? Ano bang akala niyong kinukulong ko si Ramir? Hindi ko yun magagawa sa kanya. Anong motibo ko? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Patricia. You better stop doing that. Or else you may be charged with serious illegal detention. Ivan, ano ka ba naman? Kilala mo ako. Mahal na mahal ko si Ramir. Hindi ko yan magagawa sa kanya. Hindi ko magagawa yung mga binibintang mo. Ramir. Let's go, Ramir. No! Ramir! 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 Ma'am, wag na ho kayong sumunod. Ate naman. Ate, huwag masyado maigpit. Pwede na makahinga si Lilet. Ate. Namiss kita. Sobrang namiss kita. Hindi naman halatang na-miss ni Changses ang bestie ko, no? Pero bago yun, kailangan muna natin isolve tong problema na to. Hindi pwedeng madamay si bestie dun sa star na yun. Nag-text na yung kaibigan kong police, Lilet. Na-track na yung location ng IMEI number. Saan? Sa Keystone. Sino naman ang gagawa sa'yo nun? Ay! Si Aira. Siguro narinig niyo yung usapan namin ni Kurt. Demonita talaga yung babaeng yun eh. Bonnie, pupuntahan ko siya. Pwede mo ba akong samahan? Anak, aalis ka? Maputi na. Anak, huwag ka na lang unang umalis. Hindi pwede, Tinang. Kailangan ko po siyang harapin. Kailangan kong ipamukha sa kanya na hindi na ako magpapa-appeal ulit sa kanya. Tara na, Bonnie. Uy, sandali lang.
Teka lang. Huwag kang mag-alala. Alam mo naman kapag Matias, hindi umaatras. Tsaka mana sa akin yan si Lilet. Oo. Sige ka. Emo, Sa'yo magmamana yan. Huwag ka na umiyak. Emo, natatakot ako eh. Natatakot saan? Ate, kung doon ka natatakot sa demons na yun, ha, ibig sabihin wala kang tiwala kay Lilet. Oh, hindi ba? Ate, pinalaki mo ng tama si Lilet. Matapang yun, matalino yun. Ako nga dati hindi ako naniniwala sa kanya eh. Pero ngayon, siya yung idolo ko pagdating sa katapangan, sa katalinuhan, ganyan. Kaya, okay lang. Huwag kang matakot. Pinalaki mo ng tama si Lilet, ate, ha? Kakaingit ka nga eh. Inggit, Nay? Wow. Oh, parang sinabi mo na rin na hindi ako matalino tsaka matapang. Pero fine, sige, totoo naman. Tsaka, Chang, nakita mo, lumalaban si Bestie, oh. Hindi niyo ako naiintindihan eh. Ano hindi namin naiintindihan? Malalaman na ni Lilet kung sinong nanay niya. Oh, Chang? Hindi ko nakilala si Eras, Banky. I don't understand. Kasi hindi ko naman siya pinalaki ng ganyan. Why is she acting like that? I guess you should start to see where she's coming from. Everything has a reason why she does those things. I just hope that Era's perspective about this can change. After the numerous confrontations she's had with Lilet, she can no longer accept that Lily and Lilet are the same person. What I don't understand is why she would risk her life and her career just because of this. She has totally crossed the line. She may have insecurities she failed or refused to deal with. And after everything you've done to shelter her, she can no longer accept the idea that she needs to compete for you. When truth is, there is no competition. Kailangan ko mahanap si Lilet. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko makausap ang anak ko, Spanky. Ses. Nasaan si Lilet? Ano na naman ba to? Umalis na nga ako sa firm eh. Nagpakalayo-layo na ako, pero hindi mo pa rin ako tinitigilan. I don't even know what you're talking about. Sinong hindi tumitigil? Ako ba? Sinong sumugod? Nagdala ka pa ng alipores mo. Huwag ka nang mag-deny. Bakit mo sinabi yun sa press? Kung gusto mo akong sirain, tanggap ko na yun eh. Pero yung may ibang tao nang nadadamay, pinalala mo pa yung sitwasyon ni Esther eh. So that's what's bugging you?
Alam mo, araw-araw, palala ka ng palala. You know what, Bonnie? I don't even remember asking for your opinion. So keep it to yourself. And for you, Lilet, you're barking at the wrong tree. Alam mo ba kung sino yung nagpakalat sa press? Ha? Si Matty. Because she wants to ruin you. That's how much she hates you. How can he do this to me? Ang kapal ng mukha niya after everything I've done for him! After all the sacrifices, ito pagaganti niya sa akin! Kapal ng mukha niya! Kapal ng mukha niya! I hate him! I hate him! I hate him! Stop it! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagwawala? Tuluyan na tayong iniwan ng daddy mo! Magkakonsyaba sila ng walang iyang Eva na yon! Iniwan na niya tayo, anak. Kahit napigilan ko pa siya, hindi ko na siya pigilang umalis. Iniwan na niya tayo. Bakit ba pinag-iinitan niyo pa rin ako? Hindi pa rin ba kayo tapos sa akin? I don't understand what you're talking about, Lilet. Alam niyo, nawawala na ho yung respeto ko sa inyo. Wala nang natira. Noon, tinitingala ko kayo eh. Pero dahil sa mga pinaggagawa niyo, naisip ko, hindi ka dapat tularan. Kahit anong parangal, kahit gaano kataas yung estado niyo sa buhay, hindi dapat kayo hangaan kasi grabe yung ugali niyo. May pinagmanahan naman pala yung anak niyo eh. Lilet! Lilet? Anak? Si Ramir. Anong ginagawa niyo dito? Huwag mo kinakausap si Atty. Meredith ng ganyan. Bakit? Lilet? Ano bang nangyayari? Eh, hindi ko maintindihan. Please calm down. Ayan na naman kayo eh. Ang bait nyo na naman bigla. Tapos sasaktan nyo na naman ako. Tama na ho. Huwag mo siya tratuhin na ganyan. Eh paano ko ba siya dapat itrato? Bilang nanay! Nanay mo siya. Kami ang magulang mo. Si Meredith ang biological mother mo. How can he do this to me? After all these years. Almost 20 years na magkasama kami, binaliwala niya. Binaliwala niya dahil lang sa Lilet na yon. Nang nagkasakit siya, inalagaan ko siya, stayed by his side. Tapos nun, lahat babaliwalain lang niya dahil lang sa Lilet na yon. Wala nang ibang ginawa si Lilet kundi sirain ang pamilya natin. Hindi ko siya mapapatawad. We will make her pay, Mom. Kung magiging miserable yung buhay natin dahil wala na si Dad, we will make sure na magiging miserable din yung buhay ni Lilet.
Nanay ko kayo? Paano ho nangyari yun? Imposible ho. Baka naman nagkakamali lang kayo. I'm sorry that you had to find out like this, Lilet. Pero totoo lahat na sinasabi ni Ramir. Anak kita. Ikaw si Lily. Matagal ko yung pinapaimbestiga ang totoo. At nung malaman kong si Meredith, ang nanay mo, agad ko gusto sabihin sa'yo, kaya lang inatake ako. Nagpa-DNA test ako, Lilet. Ginamit ko yung sample na ginamit nung nagpa-test kayo ng tatay mo. Hindi ka ba natutuwa? Di ba? Ito na matagal na hiling mo. Lumalaman, sino ang tunay mong biological mother? Hindi ko alam anong mararamdaman ko. Ang gulo ko. Ang dami yung tanong sa utak ko. Kailangan ko ng oras para iproseso ito lahat. Kung kailangan mo ng kaus. Gusto ko pong mapag-isa. Sana ibigay niyo sa akin yung space na yun. Subukan mong iusad ang mga paa, kahit isang hakbang lang mula, kahit padahan-dahan, basta tumuloy ka. Puso'y halos wala na. Sa kalimutan may nanghihintay. Hindi tayo pwede maging magkaibigan. Dahil ikaw ay isang puppet ni na Lorena at Constantino na mga kalaban ko. At kung kakampi ka sa kalaban ko, kaaway na rin kita. Magsisisi talaga ako kung bakit tinulungan pa kita noon. Sana pinabayaan na lang kita! Ano bang meron ka kung bakit lumalambot ako sa'yo? I swear, hindi na ako magpapautos sa'yo! Manalik ka, hindi pa tapos ang kwento. Hindi palaging talo, hindi parusa ang pagsubok. Mayroon sa'yong makakakita, sa'yo naniniwala. Hindi ka balewala. Oo, talaga yung nanay ko. Ay, justice. Sa'yo.
Madaming beses kong pinagdasal na sana makilala ko na yung totoong nanay ko. Ang dami-dami kong beses na in-imagine pero ngayon na alam ko na yung totoo. Wala man lang akong maramdaman kahit konting saya o kahit relief. Kasi kung sino pa yung tao na ilang ulit akong sinaktan, siya pa rin yung totoong magulang ko. I saw this coming, Spanky. Pero somehow, umasa ako na kahit papano pag nalaman ni Lilet ang totoo, magkakaayos kami. Mayayakap ko na yung anak ko. But the exact opposite happened. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon magpaliwanag. She immediately put a wall between us. You can't expect her to accept you with open arms, Mer. She must be so confused. It must be so difficult for her to reconcile and to think that the one person who was making her suffer and pushed her away and hurt her happens to be her biological mother. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit gustong-gustong makausap ni Ramir si Lilet? Imbis na ipabukas sinundan pa hanggang keystone niyang anak-anakan mo. Ano bang importante ang sadya niya kay Lilet? Nay? May alam ba kayo? May sikreto ba kayo ni Tita Ses? Ate. Ate, sabihin mo na kasi sa kanila yung totoo. Kasi miski ako, nahihirapan na rin ako magtago, eh. Teka. Tsaka, may karapatan naman din silang malaman, di ba? Teka, ano ba yung dapat naming malaman? Kasi si Atty. Mer, yung boss ni Lilet, siya yung tunay na nanay ni Lilet. Si Lady Justice? Tita, sure na po kayo dyan? Melay, nagkausap kami nung isang linggo ni Atty. Mer. Siya mismo nagsabi sa akin na anak niya, si Lilet. Alam niyo na po. Tama ba yung narinig ko? Bakit naglilid kayo sa akin? Alam niyo na anak ako ni Atty. Mer. Bakit hindi niyo sinabi? Mabait lang sana ako kay Lilet. Hindi siya mahihirapan na tanggapin ako bilang ina niya. Why don't you just
let her go for now. You can always reach out to her later. Yeah, okay. I'll give her all the space that she needs. And maybe sa tamang panahon, pag ready na siya, makakahingi na ako ng tawad sa kanya. At sana mapatawad niya ako. Ayoko nang mahiwalay ulit sa anak ko. Wait. Na-determine mo na ba kung bakit galit na galit sa akin si Lilet? I spoke to Attorney Kurt. Someone told Lilet that you tipped off the reporter about the love child of their celebrity client, Esther Valencia. Pwede mo bang paimbestigahan kung sino may kagagawan niyan para sirain ako at pag-awayin kami ni Lilet? Do you really want to investigate? I think we both know who has the motive to do this. Kasama niya pa si Bonnie, nakakahiya. Era! Wait, I'll call you back. Aminin mo sa akin. Ikaw ang nag-leak sa press tungkol dun sa anak sa pagkadalaga ng kliyente ni Lilet? At sinabi mo ako ang may kagagawa nun? Matty, I am a very, very busy person. Bakit ko naman pag-aaksayahan pa ng panahon yung very precious long-lost daughter mo? Cut the crap! Wala namang pwedeng gumawa nun kung hindi ikaw. At may nakakita sa'yo na kinausap mo daw si Lilet pagkatapos nagalit ito at pumunta sa opisina ko. Then fine! I plead guilty, Your Honor. But I'm not sorry for what I did. Because she deserves it. In fact, kulang pa nga yung ginawa ko sa kanya eh. Bilang kabayaran sa pagsira niya ng relationship nating mag-ina. Nak, tulungan niyo muna ako sa kusina para makapag-usap sila. Lilet, doon muna kami sa labas ni Kirk. Paano niyo nagawa sa akin to? Alam niyo na anak ako ni Atty. Mer, pero hindi niyo sinabi sa akin. Anak, pasensya ka na. Kung hindi ko nasabi sa'yo. Tina, di ba nangako tayo noon? Nasasabihin natin lahat sa isa't isa. Bakit sinikrito niyo sa akin? Kung hindi pa sinabi sa akin ni Sir Ramir yung totoo, may balak ko ba kayong sabihin sa akin yung nalalaman niyo? O papanindigan niyo na lang yung kasinungalingan niyo? Hindi. Hindi, anak. May plano talaga akong aminin sa'yo na nagkausap kami ni Atty. Mer. Kaya lang, sa tuwing magtatangka akong kausapin ka, lagi akong pinanghihinaan ng loob. Siguro, Lilet, dahil natatakot ako. Natatakot ako na kapag nalaman mo yung totoo, magbago yung pakikitungo mo sa akin. Anak, natatakot ako na baka iwan mo ko. Sa tingin niyo ba kaya kong gawin sa inyo yun? Ganun po ba yung pagkakakilala niyo sa akin? Sa tingin niyo ba ganun lang kababaw yung pagmamahal ko sa inyo? Sorry, anak. Alam ko, walang excuse sa ginawa ko. Anak, nagsisisi na ako. Alam niyo po eh. Alam niyo kung gaano kasakit sa akin
na iniwan ako ng totoo kong nanay para unahin yung pangarap niya. At akala ko po magkaiba kayo. Pero dahil sa ginawa niyo, mas inintindi niyo na baka iwan ko kayo kaysa dun sa mararamdaman ko. Pareho lang pala kayo ni Atty. Mer. Sarili niyo lang yung iniisip niyo. Anak, alam ko, nagkamali ako, anak. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Lilet. Uwi ako dito kasi akala ko madadamayan niyo ako sa pinagdadaanan ko. Hindi ko naman po akalain na pagdating ko dito, mas lalo lang pala akong masasaktan. Siguro, mas makakabuti na hindi mo na ako dito matulog. Anak, huwag ka nang umalis. Ayusin natin to. Anak. Sana ganun lang po kadali. Pero hindi po basta-basta gagaling yung sugat. Magpapalamig na po muna ako, saka na lang po tayo mag-usap. Bakit ka ba nagkakaganyan, Era? Why do you hate her so much? Wala ka na magagawa. Accept the truth na magkapatid kayo. Dapat nga maawa ka sa kanya eh. Why the hell should I? Because lumaki ka na busog sa pagmamahal at pag-aalaga ko. Wala si Lilet nun. I gave you my full support when you said you wanted to be a lawyer. She had to do everything on her own. I wasn't there to take care of her when she needed me. So why can't you be compassionate to your sister? Bakit ang nararamdaman ko, gusto mong ipagdamot sa kanya na she is part of our family? Just because we have the same mother, it doesn't mean na nakakalimutan ko na lahat ng mga kasalanan niya sa akin. She's the reason why naghiwalay kami ni Bonnie. Muntikan pa ako ma-disbar dahil she accused me of hit and run. And Mati, don't forget, muntikan pa akong malumpod dahil sa kanya. So sana, Mati, huwag mo sanang ipagpilitan na tanggapin ko pa si Lilet. Because I would rather die than call Lilet as my sister. Saan ka pupunta? Ayos ka lang? Nasagutan kasi kami ni Tinang eh. Parang hindi ko kayang matulog sa bahay namin ngayon. Baka mag-hotel na lang siguro muna ako. Teka, mag-isa ka lang?
Alam namin na may pinagdadaanan ka, Lilet, pero worried kami sa safety mo. Sigurado ka? Gusto mo, huwag ka muna magstay sa apartment ko. Mas mapapanatag kami ni Bonnie kung doon ka tutuloy. Diba, attorney? Bakit naman may kasama ka? Huwag na. Ayoko namang makaabala pa sa inyo. Lilet, hindi abala yun. Kaibigan ka namin kaya hindi ka namin pababayaan. Isa pa, mahirap mag-isa sa hotel at walang karaman. Pagkatapos yung nangyari kay Attorney Mer, tapos ngayon, sa tinang mo. Salamat, Kurt. Salamat, Mami. Nauna na si Bonnie. Hindi siya nagpaalam sa'yo kasi ayaw ka niya maistorbo eh. Para raw makapagpahinga ka. Ito nga pala yung tao eh. Salamat, Kurt. Pag may kailangan ka pang iba, sabihan mo lang ako ha. Huwag kang mahiya. Lilet, kung gusto mo nang makakausap, nandito lang ako. Thank you talaga, Kurt. Wala yun. Basta ikaw. Good night. I'm sorry, Ramir. I really need a drink. Hindi kita maalok dahil alam kong bawal sa'yo to. Ano gusto mo? Chicken. I can't thank you enough, Evan. Not only for letting me stay here tonight, but for all your help. If it wasn't for your help, siguro hanggang ngayon nakukulong pa rin ako. Ni Patricia at kung ano nang ginagawa niya para hindi na ako maka-reach out to Lilet. Wala yun, Ramir. Hindi kita maaaring pabayaan dahil matalik kitang kaibigan. By the way, curious lang ako. Desidido ka na ba talagang iwan ng asawa mo? Hindi mo na ba mahal si Patricia? Tell you the truth, I still love her. Kaso, sumusobra na siya. She's so obsessed para gantihan at saktan si Lilet. Pati kay Tracy, she's becoming a bad influence. That's why hindi ko na kaya. So I decided to file for annulment. Nang sa ganyan, sana magising siya at malaman niyang it's because of her vindictiveness that drove me away. What about Lilet? Ngayon, hiwalay na kayo ni Patricia. Yayayain mo na ba siyang tumuloy sa'yo? Para makapagsimula na ulit kayo bilang isang pamilya. That's the dream. Na makasama ko si Lilet at si Trixie. Mga anak ko. Pero ayoko muna ipapose yan kay Lilet. Marami siyang pinagdadaanan ngayon. Ayoko nang dumagdag pa sa mga iniisip niya. Ang gusto ko, maging
tulay para sa kanila ni Meredith. Nang sa ganon, magkaayos na sila ng tunay niyang ina. Hindi ka ba natutuwa? Di ba ito na matagal na hiling mo? Lumalaman, sino ang tunay mong biological mother? Natatakot ako na kapag nalaman mo yung totoo, magbago yung pakikitungo mo sa akin. Anak, natatakot ako na baka iwan mo ko. Uy! Good morning! Good morning. Gising ka na pala. Ay, upo ka na. Din na yung breakfast para sa'yo. Yeah. Alright. Okay na? Grabe, Kurt. Nakakahiya na talaga sa'yo. Pinatuloy mo na nga ako dito, tapos ngayon naman pinagluluto mo pa ako. Alam mo, hindi ka dapat mahiya. Happy naman ako tumulong sa'yo. Isa pa, willing akong gawin lahat. Gumana yung pakiramdam mo. Kasi, ayaw ko nakikita ang problemato ka. Kaya nakaka-importante sa akin. Napakabuti mo talagang kaibigan. Swerte ako sa'yo. Anak, sorry ulit sa nagawa ko. Gusto ko lang i-check kung safe ka. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng damit. Magpapadala ako kay Anton. Ayos lang po ako. Huwag na po kayong mag-abala. May extra damit pa po ako dun sa gamit na dinala ko sa Pangasinan. Si Aling Sas ba yung nag-text? Masama pa rin ba yung loob mo sa kanya? Hindi naman ako galit kay Tinang eh. Sama lang talaga yung loob ko sa ginawa niya. Kurt, kung papayag ka, okay lang ba na dumito muna ako pansamantala? Gusto ko lang kasing pakalayo-layo eh. Gusto kong mag-isip kung paano ko i-handle yung buhay ko. Lalo ba ngayon na bumalik na yung totoong nanay ko? Welcome ka magstay dito. Hanggat maayos mo yung problema mo. Maraming salamat ah. Hindi tumatawag.
Usap-usapan ngayon sa buong Keystone ang pagpunta dito kagabi ng daddy ni Trixie. Apparently, nagkaroon daw ng one-night stand si Ramir Engano and si Miss Meredith. And guess what? Si Ate Lilet ang naging anak nila. Come on. Those are just rumors. Matinong babae si Meredith. Hindi siya yung tipo ng babae na who will have a one-night stand. Tapos magkakaroon siya ng anak sa pagkadalaga? Just to be clear, I'm not talking to you as an intern, but as the daughter of Ramir and Patricia Engano. Yung pamilyang ginugulo mo hanggang ngayon dahil sa mga ginawa mo noon. Nasira yung pamilya namin noon. At yun din yung mangyayari sa inyo ng anak mo. Masyado namang mataas ang tingin mo sa babaeng yon. We both know na sa loob ang kulo niya. At narinig kong nag-argue sila ni Trixie. Trixie was so upset and she was accusing Meredith of ruining their family. So, baka nga nagkaroon ng something noon si Ramir at saka si Meredith. At si Lilet ang naging bunga ng affair nila. Well, I'm sure na nabigla si Lilet when she found out the truth. Well, sabi ng mga nakakita, mukhang hindi raw naging maganda ang pagtanggap ni Ate Lilet sa nadiskubre niya. Kaya siguro walang mother and daughter reunion na naganap. Baka nabigla lang si Lilet. I'm sure she'll come to her senses eventually. Matagal na siyang naglo-long to meet her biological mother. It's inevitable na magkaayos din sila ni Meredith. Meredith doesn't deserve Lilet. She never treated her with care and compassion. Besides, kabaligtaran pa nga. Lagi niyang pinag-iinitan at pinahihirapan si Lilet. Kung ganong klaseng tao rin lang naman ang magiging nanay ni Lilet, huwag na lang niyang kilalanin. Total, meron naman siyang tinang. It's not for us to decide, Lorena. Huwag na tayong makialam sa kanya. For all you know, nagsisi na si Meredith dahil sa pagtrato niya kay Lilet before at gusto niya nang bumawi. Pabayaan na natin sila maging masaya. Thank you for coming, attorney. Pasensya na masyadong short notice. Okay lang, Esther. Hindi ko nga akalain na gustuhin mo pa makipagkita after nung incident sa park. Akala ko ito terminate mo na yung lawyer-client engagement contract natin at hahanap ka na ng bagong abogado. That's actually one of the reasons why I wanted to see you. Gusto kong mag-sorry. Para saan? For all the hurtful things I said to you when the last time we spoke. At dahil pinagbintangan kita na nag-squeal sa mga press na may anak ako. Ngayon alam ko na hindi ikaw yung may gawa. Kaya sana mapatawad mo ko. I hope we can continue what we started, attorney. At kung papayag ka, gusto ko sana ikaw pa rin yung abogado ko. Nangako ako na tutulungan ka. Gagawin ko yun. Thank you. Thank you, attorney. Star, I hope you won't mind me asking, pero paano mo na-confirm na walang kasalanan si Lilet? May nakausap ako na reporter na kakilala ko. At sabi niya yung nag-leak daw ng information is a girl around her 20s, mestiza, maganda, pero ayaw daw magpakilala.
kaya si Trix yung nag-leak ng tungkol sa pagkakaroon ng anak ni Star? Eh, nagmamatch kasi sa kanya yung description ng reporter eh. Sa tingin mo ba magagawa sa iyo ng half-sister mo? Malamang, Pinoy o inutusan ni Era yun. At saka silang dalawa lang naman yung alam kong may matinding galit sa akin eh. Hindi malayo na pakana nila to. Ano balak mo? Kukonfront mo ba si na Trixie at Ira? Huwag na. Kaaksaya lang ako ng oras. Sigurado naman ako na i-deny lang nila yun eh. At saka masyado na akong maraming problema. Ayoko na lang dagdag gulo. Ganon. Eh bakit gusto mo pa rin pumunta ngayon sa Keystone? Gusto ko kasi sana makausap si Attorney Mayor. Gusto kong mag-sorry sa kanya kasi pinagpintangan ko siya na siya yung nag-leak ng tungkol sa anak ni Star. Ready ka na rin bang pag-usapan yung pagiging mag-ina niyo? Magandang hapon ho, ma'am. Magandang hapon po ka, Lorena. Magandang hapon sa inyong dalawa. It's nice to see you, Lilet. Hindi tayo nakapag-usap bago ka umalis sa Keystone. Do you have a minute? Pwede ba tayo mag-usap ngayon? Ay, sige po. Sige. Doon muna ako sa cubicle ko. Sige po, ma'am. Lorena, pasensya na po kung hindi na po ako nakapagpaalam sa inyo nung umalis ako ha. Hindi ko na po kasi talaga kinakaya yung working environment dito sa Keystone eh. Kaya nag-resign na po ako. Cons and I respect your decision, Lilet. Alam namin na nahirapan ka mag-adjust sa new management. At lalo na nung naging mas complicated nung nalaman mong related pala kayo ni Meredith sa isa't isa. Alam niyo na po yung tungkol doon? Kaya nga nung narinig ko yun, I was so worried about you. Alam ko mahirap para sa yung tanggapin na biological mother mo si Meredith. Hindi pa nga po kami nakakapag-usap ng masinsinan eh. Pero siguro po pag narinig ko naman yung side niya, mas maiintindihan ko na baka first step na po yun para magkaayos kami. Yeah. I hope ma-reconcile niyo yung mga issues ninyo. Kaya lang, kilala ko kasi si Meredith mula nung college. I'm just concerned. Baka hindi niya ma-fulfill yung mga expectations mo. Ano pong ibig sabihin? Ayoko na lang magsalita kasi alam mo namang ayaw namin sa isa't isa, di ba? Kaya baka sabihin mo, binabadmouth ko siya. Alam ko naman po na gusto niyo lang makatulong eh. Kaya okay lang po, i-share niyo na po. Alright. I will be totally honest with you. Hindi ka nakakasiguro kung totoong masaya si Meredith na nag-reconnect kayo. Kasi kung mahal ka niya talaga, bakit ka niya inabandon in the first place? At saka kung talagang longing siya na makasama ka ulit, bakit hindi siya nag-effort na hanapin ka niya for the past years? Lilet, look, kung ina mo talaga si Meredith, di ba dapat merong lukso ng dugo? Tsaka dapat mabait siya sa'yo. Pero, imbis na pakitaan ka niya ng kabutihan, lalo ka lang niyang inaaway, pinahihirapan. Swerte ka lang na nandyan si Tinang. Lagi siyang andyan sa'yo kahit anong oras. At ako,
tinuring na kitang parang anak. Pero si Meredith, maaring sinilang ka niya, but she was never a mother to you. Kaya, ganito ha, pag-isipan mo ng mabuti kung tatanggapin mo siya o papatawarin kasi baka mamaya wala ka namang maaasahan pala. Tapos sa huli, ikaw rin ang masasaktan ulit. Think about it. Okay, first of all, I want you to write a legal opinion para sa ating client na gusto makipag-merge sa isa pang company. I would also like you to draft a case strategy opinion on the strengths and weaknesses of the Agoncillo Cement dispute. Pagkatapos, i-prepare mo na rin ito, ha? Yung finance and investment contracts ng Pinoy Crypto Ventures. I want all of these presented sa board tomorrow morning. Paano nangyari yun eh? Eh, akala ko... Pumalpak ka na nga, you can't even be accountable for it! Maaring siyang nagsilang sa'yo, but she was never a mother to you. Akala ko ba gusto mong makausap si Attorney Mer? Tara na, samahan kita sa opisina niya. Nagbago na yung isip ko, Kurt. Hindi na ako dapat pumunta dito eh. Bakit biglang nagbago isip mo? Lilet, sagutin mo naman ako. May nasabi ba sa'yo si Ma'am Lorena? I didn't know you were here, Lilet. Sinamahan ko lang po si Attorney Kurt, pero aalis na rin po ako. Please don't go. Mag-usap muna tayo. Pagbigyan mo naman ako. Kurt, pwede bang iwan mo muna kami? Hindi ko pwedeng magtagal. Kaya kung ano man po yung sasabihin nyo na po. Lilet, I'm so sorry. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo. I did something that's unforgivable as a mother. Nung inabandon kita as a baby. Pero sana malaman mo, nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Pinagsisisihan ko lahat yun. At sana, mapagbigyan mo akong maitama yung pagkakamali ko. Sana kahit pa paano, hayaan mo akong makabawi sa'yo. Please, Lilet. Give me a second chance. Kung mahal ka niya talaga, bakit ka niya inabandon in the first place? At saka kung talagang longing siya na makasama ka ulit, bakit hindi siya nag-effort na hanapin ka niya for the past years? Bakit niyo po ako iniwan? Dahil po ba ganito ako? Kagaya rin po ba kayo ng iba na hindi normal yung tingin sa akin? O hindi niyo ako kayang kilalanin dahil bunga ako ng pagkakamali? No. No, Lilet. Hindi yan ang dahilan kung bakit napilitan akong iwanan ka.
napilitan. Ibig ko sabihin, wala kayong ibang choice kundi ang abandonahin ako. Bakit? Ano pa ho bang mas mahalaga kaysa makasama yung anak niyo? Yung pangarap niyo? Yung ambisyon niyo? E di, parang sinabi niyo din na nagsisisi kayo na sinilang niyo ko dito sa mundo. Dahil nasira ko yung mga pangarap niyo, yung mga plano niyo. Lilet, please. Hayaan mo ako magpaliwanag. Kung nagigilty lang ho kayo at gusto niyo lang maghugas kamay, huwag na ho kayong mag-aksaya ng effort. Hindi ko ho kailangan ng awa niyo. Nabuhay po ako nung iniwan niyo ako dahil may tinang ako na totoong nagmamahal sa akin. Kaya kaya ko magpatuloy sa buhay nung wala kayo. Hindi ko na ho kailangan ng ina dahil may nanay na ako. Nakikiusap ako sa'yo. Lilet, please. Pakinggan mo naman yung side ko. Yes. Para saan pa ho? Para i-justify niyo na mas pinili niyo yung pangarap niyo kaysa sa akin. Para makagawa kayo ng excuse kung bakit hindi niyo ako hinanap sa loob ng mahabang panahon. Huwag niyo nung ipamukha sa akin na hindi niyo ako minahal. At huwag na ho kayong magkunyari na importante ako sa inyo. Meredith! Huwag mo nang pagpilitan yung sarili mo sa kanya. Can't you see? Lalo mo lang sinasaktan yung feelings niya eh. Please let her go. Lorena, this doesn't concern you. Pabayaan mo kaming mag-ina. Wow. So, ulirang ina ka na ngayon. Last week lang nung inaaway si Lilet ni na Trixie at saka ni Era, wala ka namang ginawa. And you even drove her to resign from Keystone. So kung ganyang kasama ugali mo, sino ang gugustong maging ina ka? Siguro ikaw ang nagsusulsul kay Lilet para magalit sa akin. Huwag mong indamay ang anak ko para makaganti ka sa akin. Huwag mong lasunin ang isip niya. Tama na ho. Kung may sinabi man ho si Ka Lorena, totoo lang naman yun eh. Kaya huwag niyo na siyang pagbuntunan ng galit niyo. Sariling desisyon ko ho na umiwas na sa inyo. Kaya sana respetuhin niyo ho yun. Sa totoo lang, masakit din naman sa akin na i-reject si Attorney Mary. Pero, karapatan ko naman na sumbatan siya, di ba? Kahit sino namang anak na inabandona ng magulang, ganun yung mararamdaman. Naiintindihan namin yung pain na pinanggagalingan mo. Pero, ayaw mo bang bigyan ng chance si Attorney Mer para i-prove yung sarili niya? Agree ako kay Attorney Bonnie. Di ba ever since naman, gusto mong makilala yung nanay mo? Oh, bakit di mo subukan pagbigyan si Attorney Mer? Baka naman gusto niya talagang bumawi sa'yo. Mas mabuti na siguro to. Kaysa naman, tanggapin ko siya.
Tapos, later on, bago yung isip niya, pa-realize niya na ayaw naman pala talaga niya sa akin. Nagawa niya nang iwan ako noon eh. It would be easy for her to do it again. Especially now na may iba pa siyang anak. Si Ira. Na pwede niyang ipagmalaki. Hindi kagaya ko. Isang little person na ang tingin ng lahat ay hindi normal at katawa-tawa. Ano ka ba? Huwag mong tingnan na mababa sarili mo, Lilet. Deserving kang ipangmalaki rin ni Attorney Mer. Dahil mabait ka, matalino, at magaling na abogado. Parang ang hirap-hirap lang kasi paniwalaan na ilang mahal na ako ni Attorney Mer. Pagkatapos ng mahabang panahon na ayaw niya sa akin, hindi kaya nagigilty lang siya kaya niya ginagawa to. Kaya ayoko nang umasa eh. Kasi baka mamaya bigla siyang mahimasmasan tapos iwan niya ako ulit. Hindi ko na kakayanin ma-reject pa ulit. Kaya para hindi na ako masaktan, ako na lang yung iiwas. Era! Where have you been? I've been trying to call you. You haven't been answering my calls. What's going on? Wow! Finally! Napansin mo na rin ako, Mati. Akala ko kasi si Lilet lang yung concern mo eh. Tapos nakalimutan mo na may isa ka pa palang anak. What are you talking about? You are also my daughter. And nothing's gonna change how I feel for you. I love you. Mati, kung talagang mahal mo ako at importante ako sa'yo, stop pursuing Lilet. Eh okay naman tayo nung tayong dalawa lang, di ba? Why can't it stay that way? Huh? What do you want me to do? Pretend that she doesn't exist? Yes, Mati. Dahil pwede naman tayong maging masaya kahit dalawa lang tayo eh. Kaya para hindi na masira pa yung pamilya natin, kagaya ng ginagawa ni Lilet sa mga ingano, kalimutan mo na siya. Total may tinang naman siya, ipabayaan mo na lang siya doon. Huwag mo na kasing ipagpilitan pa yung sarili mo sa kanya. Well, I guess there's my answer. Oh, fine! Sige. Ibuhos mo na lahat ng love at attention mo kay Lilet. Pero wag mo nang papakialaman kung bakit ako naglalasing at walang gana magtrabaho. Dahil kayo ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Era! Era!
Ayaw sa akin ni Lilet. Galit naman sa akin si Era. Wala na akong nagawang tama. Look, Mer, I'm not siding with Era, but I do see her point. It seems like she's not ready to forgive you or to make amends. Just let her go for now. I don't think I can do that, Spanky. Kasi naniniwala ako na kapag nasabi ko ang totoo kay Lilet, mas maiintindihan niya ako. I just need a chance. I need her to give me a chance to tell her na all this time, akala ko, patay na siya kasama nung lumubog na barko. Baka pag nalaman niya yun, mababawasan yung sama ng loob niya sa akin. I know you want to tell your side of the story to her, but if you keep insisting on pushing on her, you're only gonna push her farther away. You need to let her heal. In the meantime, you can focus on your relationship with Ada. Can't you see it? She's slipping away. You don't want to wake up one day and realize that you lost the other child. Ramir! I'm so happy you decided to come home. I missed you. I missed you. I'm not here para bumalik. Nandito lang ako para kunin ko yung gamit ko. Ramir, please, pag-usapan natin to. We can still fix this. Huwag ka naman magpadalos-dalos. Ano bang ayusin natin, Patricia? Matagal na ako nagtitiis. Ilang beses ko na pinagpas yung pagiging domineering mo. Yung emotional blackmail. Pati yung pagsira ng relationship ko sa anak ko si Lilet. I've had enough. Kaya nandito na lang tayo. Anong ibig mong sabihin? Hindi na kita kayang pakisamahan, Patricia. I'm leaving for good. Nag-file na ako for annulment. Please don't do this to me. Hindi ko kayang mawala ka. Huwag mo ako iwan, please. 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 Huwag mo ako iwan. Ramir, please. I'm begging you. Huwag mo kaming iwan ni Trixie. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kayang mag-isa, please. Please, Ramir. Patricia, please. Buo na ang desisyon ko. Kahit magpakaawa ka pa, hindi na magbabago ang isip ko. So please, just let me go. No, Ramir, please don't do this. Don't do this. Let me go. Please, Patricia, let me go. Trixie, please convince your dad to stay with us. Convince him to stay with us. So that's it, Dad? You're just gonna leave us? Pupuntahan mo na yung anak mo sa labas? Ano bang meron kay Lilet? Bakit mas mahal mo siya kaysa sa amin? Don't blame this on me, Trixie. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng mama mo. Pero ginawa ko lahat para maayos ang pamilya natin. Tinis ko nakiusap kayong layuan ko si Lilet.
Natagop ko na nga mahalin siya from afar. Pero pati yun, gusto niyang ipagdamot sa akin. Ginagawa lang naman namin yun, Ramir, kasi we love you so much. Ayaw ka naming mawala sa amin. How about you? Mahal mo pa ba kami ni Trixie? Of course I love you. But you are making it so difficult para mahalin kayo dahil sa mga ugali ninyo. Kahit masakit sa akin iwanan kayo, I have no choice. Kaya ako gawin. Nang sa ganon, sana magising kayo at pakita niyo yung pagkakamali niyo. At pareho na tayong mabuhay ang tahimik. I'm sorry, Tash, to end like this. Star, bakit? Dadalawang isip ka ba kung itutuloy mo yung pagka-file ng petition for custody of minor? Gusto kong makilala yung anak ko. I want to have a relationship with him. Pero natatakot ako na baka maipit siya sa labanan namin nila Kenneth at Shane sa korte. Lalo na ngayon na alam ng press yung sikreto ko. Sigurado ako magdodraw to ng media attention sa kaso. I'm just worried na baka maging negative yung effects nito sa anak ko. Naiintindihan namin yung concern mo, Esther. Kaya lang, hanggang ngayon, matigas yung tatay ng bata eh. Determinado siya na gawin ang lahat para hindi ka makalapit kay Kenny. But in fact, legally, you have every right as a mother na makuha ang bata na isang minor under 7 years old. Gusto mo talagang maging parte ulit ng buhay ni Kenny? Ito yung tamang paraan na naaayon sa batas. Attorney, ikaw sa tingin mo, dapat ba na tuloy ko pa yung pagsampa ng kaso? Sana, wag lang yung gusto mo yung isipin mo. Sana isipin mo rin kung ano yung gusto at mararamdaman ng bata. Kung tatanggapin ka ba ng anak mo? May ipapangako mo ba na mamahalin mo siya at hindi mo na siya pababayaan ulit? Kasi baka umasa yung bata. Tapos sa bandang huli, sasaktan lang din naman si Kenny. No child deserves that. I appreciate your honesty and you being straightforward, attorney. Pero wala akong balak na paasahin ulit o biguin ulit yung anak ko. Sincere yung intentions ko sa kanya. Pero
How do I prove myself to him kung hindi ako mabibigyan ng chance? How do I make him feel how much I love him and how much I regret leaving him kung hindi ko siya makakasama? Alam kong malaki ang pagkukulang ko kay Kenny. Pero lahat naman ng tao nagkakamali, di ba? Ang importante, natututo at desididong makabawi. Yun lang naman ang gusto ko ipakita sa anak ko. Na nagsisisi na ako at nagbago na ako. I want to prove to him na hindi ko na ulit siya inineglect. At magiging mabuting ina na ako sa kanya. Wala na talagang ibang way para mapalapit ako sa anak ko, then I guess I have to do this. Ay, Ate Sis, palambing naman ako sa'yo. Pwede ikaw muna tumao dun sa tindahan kasi kukunin ko yung mga bago kong paninda. Ang dami kong bagong paninda. Ang dami kong bagong produkto, ate. Nasaan na si Ramir? Ilabas niyo yung asawa ko! Sino nagbigay sa'yo ng karapatan para pumasok sa pamamahay ko na walang paalam, ha? At bakit dito mo hinahanap ang asawa mo? Anong malay namin kung nasaan siya? Ses, huwag kang magmaang-maangan. Alam ko na walang ibang pupuntahan si Ramir kundi dito sa punggok na buwisit niyang anak na si Lilet. Kaya pwede ba, ilabas niyo na lang yung asawa ko dahil gusto ko siyang makausap. Wala dito si Lilet. Ilang araw na siyang hindi umuwi dito dahil may pinagdadaanan siya. At kahit kung nasaan man siya, sigurado ako na hindi niya tinatago ang tatay niya. Kaya pwede ba, ha? Umalis ka na dito at huwag ka nang babalik. Dahil kung hindi, madadampot kita sa mga tanod! Alam niyo, pag hindi ko makausap ngayon yung asawa kong si Ramir, kayo ang ipapapulis ko at pakakasuhan ko ng kidnapping. Umalis nga kayo dyan! Sige! Gawin mo! Para mapahiya ka! Hindi kami natatakot sa'yo dahil wala kami ginagawang masama. Oh, sa kabuto ka! Hindi ka pwede dyan! Ano ba? Tumawag kayo ng tanod! Dali! Punta ng barangay! Tumigil ka ng paggugulo mo, ha? Nauubos ng pasensya ko sa'yo! At yung ugali mo! At yung pagmumukha mo ang madumi! Alam mo, sa mga tulad mo, dapat winawalis para hindi ka makapagkalat ng basura sa bahay ko! Para hindi ka naman magkalat ng kasamaan dito sa bahay ko! Sige! Sige! Akala mo kung sino ka na? Eh dati ka lang naman palamunin sa tahanan ko eh. Nagmamakaawa ka pa nga habang pinapakain kita dyan ng dog food. Ang dapat sa'yo, binabambo ng mabawasan yung kayaptabangan ng katawan mo! Tama na yan!
Huwag masaktan yung ate ko! Paisa lang ah! Paisa lang tawad mo ako sabi! Tama na! Kaya ko to. Laban ko to. Nagkamali ka ng kinalaban mo. Akala mo, matatalo mo ako sa teritoryo ko? Matagal na ako nagtitiis sa'yo! Amo pa lang kita, nagtitimpi na ako sa sama ng ugali mo! Pes ngayon, hindi na uubra sa akin kamalditahan mo! Oras na para turuan ka ng leksyon! Tina! Tingnan ko na pagkain mo! Dahil gutom na gutom kong pagkain dito! Papakain ko lang sa kanya to! Ayan! Sige! Yan! Tikman mo! Yan! Kainin mo! Kainin mo! Kainin mo yan! Kainin mo yan! Anak ka! Masarap ba? Mamasarap! Hindi mo kaalala! Ano to? Pagbabayaran ko kayong dalawa ni Lilet! Ano? Barangay! Dali! Gawin na tanod! Subukan mo idamay si Lilet dito! Masigit pa ang gagawin ko dyan sa'yo! Hindi man ako ang tunay ng nanay, pero hindi ako papayag na saktan at pagmalapitan mo ang anak ko! Sige, subukan mo! Eto! Subukan mo! Umalis ka nga dyan! Umalis Hindi pa ka tayo na! tapos! Dahil sobra pang gagawin ko dyan sa'yo! Hindi pa tayo tapos! Kala mo ko sino? Kala mo ko sino? Ako napupunta ng Pangasinan para i-file sa family court doon yung petition for custody of minor ni Esther Valencia. Sasamahan na kita, Bonnie. Pag nalilit, I can handle it. Alam namin na may mga pinagdadaanan ka, yun na muna isipin mo. Tsaka yung mga paperworks mo na muna isipin, kami na bahala ni court doon. Pasensya na kayo ah. Nadadamay pa kayo sa problema ko. Ano ka ba? Para ka namang iba eh. Sino ba magtutulungan kung di tayo magkakaibigan? Thank you talaga, Kurt, Bonnie. Hello? Kaninong kondo po ito, Sir Ramir? Ito yung isa sa mga pagmamay-ari namin ni Patricia. Matagal nang wala nakatira dito. That is until I decided to move in. Maupo ka muna, Lilet. Dito na po kayo nagsistay ngayon? Tuluyan ko nang iniwan si Patricia. Hindi ko na makayanan yung ugali niya. I filed for annulment. Sabi nga ni Evan, kasuhan ko siya ng serious illegal detention dahil sa pagkulong niya sa akin sa bahay for 1 week nung may sakit pa ako. Pero inaalala ko lang si Trixie kaya hindi ko na tinuloy. Hindi po ba delikado na mag-isa lang kayo dito? Paano po kung inatake kayo ulit tapos wala kayong kasama? Huwag mo na akong alalahanin. Nakakuha naman ako ng caregiver therapy nurse na dumadalaw sa akin paminsan-minsan. Mamaya, baka maabutan mo pa siya.
bakit niyo po pala ako pinapunta dito? Ano pong pag-uusapan natin? Gusto ko lang sanang kamustahin kung nagkaayos na kayo ni Meredith. Napansin ko kasi na parang hindi ka natuwa nang malaman mong nanay mo siya. Kung meron man hidwaan sa inyong dalawa, gusto ko sanang makatulong kung paano ma-resolve ang conflict ninyo. Sa totoo lang po, sinasabi po ng isip ko na bigyan siya ng chance. Pero hindi pa rin po kasi kayang makalimot ng puso ko sa lahat-lahat ng sakit na dinulot niya. Masyado pong malalim yung sugat ng pag-iwan niya sa akin eh. Hindi ko po alam kung kaya ko ba siyang patawarin. Pero sa laki ng kasalanan ko sa'yo, nilihim ko na anak kita sa mahabang panahon. Hindi kita pinaglaban sa pamilya ko. But you forgave me. I know na masaya ka na sa pamilyang kumupkup sa'yo. At parang tunay na ina na ang turing mo kay Ses. Pero sana huwag mong isara yung pintuan para kay Meredith. Sana bigyan mo siya ng pagkakataon para mapatunayan sa'yo na pinagsisisihan niya ng lahat ng nagawa niya. I'm just asking you to give her the same chance that you gave me. Buwisit talaga yung Ses na yan. Until now, I can still smell the dog food all over my body. Nako, alam mo, hindi ko siya mapapatawad. Dapat kasi sinabihan mo ko na pupunta ka doon. Eh di sana nasamahan kita. I'm sure, walang binatbat si Manang Ses kapag pinagtulungan natin siya. Don't worry. This is not gonna be our last face-off. One day, when she least expects it, babalikan ko siya. And I'm sure gonna make her pay. Hailey. Hey, what's up? Are you sure it's him? Okay, sige. Thanks for the heads up, girl. Bye. What was that all about? Nakita daw ni Hailey si Dad sa condo building where she's staying. Sa Oak Pines Residences. Oh my God, how can I forget that? May property tayo dun sa Pasig. May unit tayo dun na hindi na natin masyadong ginagamit. I'm sure dun tumutuloy yung dad mo. What are you planning to do, Mom? Pupuntahan ko siya. Sasabihin ko sa kanya na huwag nang makipaghiwalay sa akin and I'm going to convince him to come home. Wait, I'm coming with you. Hey, we have a defense strategy meeting in a bit. But you can't go looking like that. Your bad vibes might be contagious to the other associates. I'm sorry, Tito Spanky. I just can't help it. Nakakainis na kasi si Mati eh. Ever since that she found out na anak niya si Lilet, parang wala nang ibang importante para sa kanya kundi yung mag-mend ng relationship with her. Try to understand, just because she's trying to fix things with Lilet doesn't mean that you're any less important. Instead of wallowing in a bad mood, why don't you try a different approach? Instead of fighting with your mom, why don't you stop antagonizing her and show her that you're mature enough to handle this situation? That way, it won't escalate.
Salamat, Lilet. Sana huwag mong kalimutan yung mga nag-usapan natin kanina. Sana mabigyan mo ng pagkakataon si Meredith na mapatunayan siya na nagsisisi siya talaga sa mga kasalanan na ginawa niya sa'yo. Nilapitan niya po ba kayo para kausapin ako? Hindi, anak. Kung ganun po, bakit porsigido po kayo na magkaayos kaming dalawa? Dalawang beses na akong inatake sa puso. Kahit na anong pag-iingat gawin ko, hindi naman nating alam kung ano talagang mangyayari. At kung oras ko na talaga, gusto ko sanang napapaligiran ka ng mga taong nagmamahal sa'yo. Kapag wala na ako, alam ko, nandyan si Ses. Pero sana maging bahagi rin ng buhay mo ang tunay mo'y nanay. Naman po kayong magsalita ng ganyan. Masyado pa po kayong bata. Sigurado po ako, magtatagal pa yung buhay niyo. Tsaka, lagi po kaya akong nagpipray na maging healthy na kayo ulit. Kasi gusto ko pa po kayong makasama ng mahabang panahon. Tungkol naman po dun sa request nyo na makipag-ayos na ako kay Attorney Mer, nag-iisipan ko po. Pero kung ano man po yung maging kahihinat na ng relasyon namin bilang mag-ina, gusto ko pa rin pong magpa-thank you sa inyo. Para saan? Kasi po ginawa niyo lahat para malaman ko yung katotohanan. Dahil po sa inyo, wala na pong palaisipan sa isip ko. Hindi ko na po kailangan hanapin yung totoong nanay ko. Buo na po yung pagkatao ko. Kaya maraming salamat po. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Kung tutusin nga, maliit lang na bagay ito sa dami ng mga kasalanan ko sa iyo. Basta, asahan mo lahat ng gagawin ko para mapasaya ka. Para dumating yung araw na masasabi mong proud ka sa tatay mo. So, this is the reason kung bakit mo kami iniwan ng anak mo. Para makasama mo yung anak mo sa labas. Layukan mo yung daddy ko! Tracy! Lumayo ka! Tracy, tama na! Ano ba? Respetuhin mo ng ate mo! Why should I, Dan? Bakit ko re-respetuhin yung taong nanira ng pamilya natin? Magdahan-dahan ka sa pagbibintang mo. Wala akong kinalaman sa desisyon ni Sir Ramir na iwanan kayo, kaya wag mo akong sisihin. Hoy! Kutong lupa ka! If I know kung ano-ano yung sinusulsul mo kay Ramir, kaya nagagalit sa amin yung asawa ko! Stop calling her names! Ano, yung ugaling niya kung bakit ako umalis ng bahay! Kung hindi mo mabago yung ugaling yan, talagang hindi na ako babalik sa inyo. Ano? Masaya ka na ba? Masaya ka na ba nang dahil sa'yo kaya nagkakaganyan ang asawa ko? Tisha! Wala akong karapatan saktan ako! Ka nga dyan, ha? O, ha? Kapal na mukha mo na! Tama na! Tracy, stop it! Tracy, ano ba? Bakit mo pinapagalitan si Trixie? Eh, yung anak mo sa labas yung nagsimula ng lahat ng ito. She deserves it!
You know what? You're absolutely right, Tito. I'm gonna prove to Matty that I'm kinder and more understanding than Lilet. I'm going to make her realize na I'm the better daughter at hindi na niya kailangan ng iba pang anak dahil ako lang sapat na. Era, no. That's not what I meant. I think you misunderstood me. Let's go na, Tito Spanky. Baka malate pa tayo sa defense strategy meeting. Come on. Salamat ka. Yan lang ang napala mo. Nagtitimpi lang ako dahil mas bata ka sa akin, pero pag di ka tumigil, papatulan talaga kita! Hindi na ako natatakot sa'yo, Lilet! Sinira mo na yung pamilya ko, sinira mo yung buhay ko! So now, I'm gonna ruin your face! Tama na! Ate, sino ba? Ano ba? Tama na! Ako makakaaway mo! Tumigil ka! Ramir! Ano ba yung ginagawa mo? Bakit hindi mo tratuhin ng patas yung mga anak mo? Bakit yan lang yung kinakampihan mo? Walang ginagawa si Lilet! Kayo yung sumugod dito, sinasaktan nyo siya, inaakusan nyo kung ano-ano! Dahil yan sa mga ugali ninyo! At bakit ko kayo kakampihan? Siya ang rason kung bakit hindi nabigyan ng hustisya yung pambababoy kay Trixie! Siya ang sumira sa pamilya natin! Siya ang anay! Siya ang root cause kung bakit tayong dalawa nag-aaway! Nang dahil sa kanya! Hindi si Lilet ang may kasalanan dyan! Yang ugali ninyo! Mabuti pa umalis na lang kayo! Umalis na kayo at huwag na kayong bumalik! Hanggat hindi nyo natututunan na tanggapin na si Lilet ay anak ko, hindi na magkakayos ang pamilya natin. Kahit kailan, hindi ko ituturing na kapatid yung anak mo sa labas. I would rather cut my tongue than call her ate. Lilet, magpakasaya ka na. Namnamin mo na ang mga sandaling ito na kasama mo si Ramir. Because I promise you, I will make your life a living hell! Let's go, Trixie. Ate, huwag mo nang masyadong isipin si Lilet. Hindi naman siguro pababayaan ni Atty. Kurt yun. Ay nako ate, sigurado ako, miss na miss ka na yun. Pustahan tayo ha. Isa sa mga araw na to, magugulat na lang tayo na nandyan na yan. Bigla lang akong nalungkot. Bigla ko kasi na-realize yung petsa bukas. Bakit? Ano meron bukas? Ano bukas? Nay! Ano ka ba, Nay? Bakit? Bukas yung date na nirehistro ni Tita Sis nung kinagkop niya si Bestie. Kaya, yun yung sineselebrate nilang birthday ni Ate Lilet. Bukas ba yun? Inimbento ko lang naman yung petsang yun. Yung araw na yun. Hindi naman yung totoo niyang birthday. Pero ngayong nakilala niya na yung tunay niyang nanay, malalaman na rin niya kung kailan talaga siya pinanganak. Kaya, hindi na rin natin masisisi si Lilet kung mawawala na ng meaning sa kanya yung petsa bukas. Ate naman, mukhang imposible yung sinasabi mo. Pwede bang makalimutan ni Lilet yun? Eh yun yung special bonding day nyo, di ba?
Alam mo, Ate Ces, ikaw yung pinakamabuting ina na nakilala ko. Kaya kung ano man yung mga pagbabago na mangyayari sa buhay ni Lilet ngayon, sigurado ako, parte ka pa rin ang lahat ng iyon. Ay ka na. Natin na. Kain mo. Okay, akit na lang. Mati! Hi! Come on. What's happening? Naku, nagluto ako ng paborito mong kaldereta. Are you excited? Well, it's been a long time since you last cooked for us. Kasi Mati, gusto ko lang namang bumawi sa'yo. And also, this is my way of saying sorry. Especially dun sa pag-uwi kong lasing nung nakaraan. And for saying those nasty things about you. Sana mapatawad mo pa ako, Mati. Ako dapat ang mag-sorry sa'yo. Because somehow I made you feel na minabaliwala kita. But that's not true because you're so important to me. Sobrang mahalaga ka rin sa akin, Mati. Kaya ayokong nakikitang nasasaktan ka. I know that you're doing everything para magkaayos kayo ni Lilet. Pero kung ayaw niya talagang kilalanin ka bilang ina, nandito naman ako. Ako na lang yung magpupuno sa pagmamahal na ayaw niyang ibigay sa'yo. Let's see. I'm so excited na ko. Yan. Dagdagan ko pa, Mati. Ayan. There you go. How I miss birthday. Trix, why are you in such a mood? You're killing the vibe. Bad trip pa rin ako kasi nag-away kami ng midget na half-sister ko kanina. Trix, you shouldn't be calling her that. Mamaya may walk dito na makarinig sa'yo. I will call her whatever the hell I want kasi bisit na ako sa kanya. Bakit iniwan kayo ng dad mo tapos pinili yung kapatid mo sa labas? Oo. Akala mo kung sinong magaling. Pa-victim. She's destroying everything that I have. Aside from that, hanggang ngayon hindi ko pa rin nakakalimutan yung pag-defend niya kay Ino. Dahil sa kanya, nakalaya yung rapist ko. Imbis na maparusahan yung hayop na yun. Girl, can you chill out? Please? Don't get all worked up. We're here to party, oh. Can you please forget about Lilet and that Ino and let's just have fun? Iniisip mo pa ba yung pag-away siya kanina ni Patricia at ni Trixie? Ako nang hihingi ng tawad para sa ginawa nila. Parang hinaharas ni Ino yung kadate niya. Hindi ko nahahayaang may mabiktima na naman siya ulit. Gusto ko mag-file ng physical injuries case kay Trixie. Kapag kinasuhan mo si Trixie, mauungkat na naman yung rape charges niya sa'yo. Huwag mo akong tawaging kapatid, Lilet, dahil wala akong kapatid na isa sa mga alagad ni Snow White. Bumalik ka na dun sa squatter na pinanggalingan mo at dun sa naninirahan mong patay gutom! Era! What are you doing? Sa'yo